Welcome back mga ka-friendship, this is Jonah and syempre you are watching the Kasambahay story. So ganap for today, mega love shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga subscribers and mga ka-friendship natin sa amang sulok ng Middle East kayo naroroon. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Happy Friday everyone. So, syempre sa videos natin, pinag-uusapan natin ang mga kwentong kasambahay. And bilang kasambahay, ngayong Friday, ayan, medyo hayahay muna tayo. Ngayong umaga, yan, nakatingin si Nati, my friend from Indonesia. Apa kabar? Yan, so, pag Friday, mga ganitong oras, sa mga baguhan, alam nyo po ba na medyo hayahay ang oras natin? So, from 8 hanggang mga 12 or 1, 2 p.m., medyo bakante po tayo kasi nga ang ating mga amo ay tulog. Maliban sa mga bata na maagang magising. Ayan. So, kung bago ka dito sa Middle East, syempre, magtataka ka bakit Friday ay mahaba-haba yung hayahay na oras natin. Kasi nga, ang ating mga amo, yan yung pinaka-rest day nila, Friday. Yan ang family day nila. Kaya sila ay nagre-recharge ng bongga. Matutulog yan sila hanggang sa oras na gusto nila. Yan yung parang rest day nga nila. So, maliban sa mga pupunta sa mosque at magdarasal sila, gumigising yan sila ng between 12 salah time, hindi ko alam yung salah time. So, yung iba naman, tutulog sila hanggang alas 2. Tapos magpapa-prepare na lang sila ng breakfast nila kapag gumising na sila. Ayan, yan po yung routine nating mga kasambahay dito sa gitnang silangan tuwing Friday. At yung mga nakakapag-day off naman, Friday, pinaka-happy day nila dahil nakakalabas sila. So, ngayong Friday ay hindi tayo day off. At naka-duty tayo ngayon. So, next Friday, hopefully makapag-day off din tayo. Magre-rest lang sa room, syempre. Kailangan din natin mag-recharge ng ating katawang lupa. Ayan. So, mga ka-friendship, anong topic natin pwedeng kapulutan ng aral? Kapulutan ng idea ngayon. Na-try nyo na ba? Or sa mga baguhan na magpupunta rito, maaring kapulutan nyo ng idea ito. May pagkakataon na feeling mo pinag-iinitan ka lagi ng amo mo, lalo na yung mga among babae. So yan, ano ba yung mga common na dahilan bakit tayo madalas na pinag-iinitan? Yung feeling mo, ginawa mo na lahat yung best mo. Yan, naglinis ka naman na, nakapagluto ka naman na, alam mo namang magluto, alam mo naman na yung mga daily routine mo, pero minsan bakit kaya tayo, yung feeling natin na pinag-iinitan tayo ng ating among babae. Ayan. So, oops, gaya ng sabi ko, hindi po tayo expert. Yung mga kwentong karanasan nating sinishare ay based sa ating personal experience. Ayan. Based sa ating personal experience talaga. So, minsan, kahit matagal na tayo sa ating mga amo, dumarating tayo sa point na, ay, bakit parang lagi siyang galit sa akin? Bakit parang ako na lang yung nakikita niya, lalo na kapag may kasama ka? Bakit ako na lang yung palaging tinatawag niya? Bakit parang ako na lang yung laging inuutusan? Dumarating tayo sa point na ganun. Minsan, dahilan ay dahil nga alam nila na ikaw yung maaasahan. Yung maaasahan nila, yung parang ikaw yung nakakaalam ng diskarte sa loob ng bahay nila, yun, parang ikaw na lagi yung tatawagin, favorite ka niyang utusan, kahit naiinis ka na yun, favorite ka pa rin niyang utusan. Kasi nga, yun nga, yung isang rason ay alam nila na ikaw yung parang nakakaangat, nakakaalam sa lahat ng diskarte, yung mga gawain sa loob ng bahay nila. Okay. Another is yung
pinagseselosan ka. Hindi ka siguro pagseselosan dahil sa ganda, dahil alam naman natin na ang mga amo nating mga babae ay magaganda din naman talaga, magaganda sila. So hindi siguro sa ganda, pero sa magsiselos siya, sa literal na magsiselos, dahil nga syempre feeling niya ikaw yung mas marunong. Ikaw yung mas marunong. Kanina gustong-gusto kanyang utusan kasi nga marunong ka sa lahat ng bagay. Ngayon naman magsiselos siya kasi feeling niya nasasapawan siya. Yun. So yun yung lagi nating sinasabi na wag niyong ipahalata sa kanila na mas matalino tayo sa kanila. Or wag niyong iparamdam sa kanila na mas magaling ka. Mas alam mo. Or syempre tayo mga Pilipino, sanay tayo sa mga gawaing bahay, sabak tayo sa mga trabaho, kaya basic na sa atin yung mga pagluluto, paglilinis, paglalaba, lahat. So mas maalam tayo pagdating sa kaayusan, pag-aayos ng bahay, pag-maintain sa mga pag-aalaga, mas maalam tayo. So, yan yung isang rason, nagsiselos sila. Hindi sila magsiselos sa ganda, pero magsiselos sila sa yung katangian mo na marunong ka sa lahat. Ayan, so besides doon sa nagawa mo na, siguro nagawa mo na lahat, alam mo na lahat yung gawain mo, pero pinag-iinitan ka pa rin. Parang feeling mo pinag-iinitan ka. Yun yung isang rason, pinagseselosan ka ng amo mo. Kasi ayaw nila yung feeling na nasasapawan sila. Yan, so ano yung mga dapat nating gawin? Siguro, ano lang, gawin natin yung trabaho natin, ignore na lang natin kung yun yung ano nila, ipakita na lang natin yung best pa rin natin para later on, siguro kahit hindi niya ma-appreciate, basta importante binibigay yung sahod, ganun na lang yung kaisipan natin, no? Kahit masakit, kasi nga syempre bahay nila to, sila yung masusunod. At yun, lagi nating isipin yung time na baguhan pa lang tayo, yung lagi tayong nagpapa-impress, yung parang willing ka pa rin gawin yung trabaho mo. Ganun, ipakita mo pa rin yung ganung estilo mo nung unang dating mo. 'Di ba nung unang dating natin, mega pa-impress tayo, mega pakitang gilas tayo. Yan para ma-impress natin si among babae. So, kahit matagal na tayo, ganun pa rin yung style natin ipakita natin sa kanya. Para later on, kapag dumating na yung time na natapos na natin yung kontrata natin at hindi na tayo talaga comfortable na mag-work sa kanila, edi bye-bye, 'di ba? For sure, pag umalis ka din sa kanila, mamimiss din nila 'yon. 'Di ba? Doon yung time na magpapaalam ka na dahil tapos na yung contract mo, doon na nila marirealize na ay importante pala yung katulong ko sa akin, ay siya lang pala yung nagtagal sa akin, tapos maaano nila yung mga kamali nila sa mga ibang amo, ganyan. Ipakita pa rin natin yung best natin sa kanila at wag nating ipaparamdam na yun nga, nasasapawan natin yung among babae para hindi sila magselos. Yan, kasi nature nila yun, napakaselosa nila sa lahat ng bagay. Selosa sila. Syempre, kung tayo naman, di ba? Kung pagpalitin natin yung sitwasyon natin, no? Tapos, yung katulong natin, ang feeling natin na mas magaling sa lahat ng bagay, tapos siya pa yung ina-appreciate ng ating asawa, di ba? Masama din yung ano natin, parang may kurot sa dibdib, di ba? Magsiselos din tayo, parang ganun din. So, tapos iisipin natin na siya parang ano lang naman sa bahay natin. Baguhan, hindi naman talaga siya dito sa bahay natin, parang ganun. So, kaya ganun, iwasan natin na iparamdam sa kanila na nasasapawan or mas maalam tayo kaysa sa kanila. Alam naman natin talaga na mas maalam tayo, lalo na sa mga gawaing bahay, no? Pero, yun nga, basic,
huwag nating ipakita na mas marunong tayo sa kanila. And huwag nating iwawala sa attitude natin yung parang very eager pa rin tayo na mag-work. Yung willingness natin, yung nagpapa-impress tayo, yung parang nung first time pa lang tayo. Ganun pa rin yung gagawin natin hanggang matapos yung contract natin. Para in the end, kahit hindi kanya na-appreciate ngayon, yung time na magtatapos na yung kontrata mo at magpapaalam ka na, yan. Doon nila ma-appreciate lahat ng bagay na ginawa mo. Yan, syempre. Tapos doon na yung time na pahirapan na minsan ayaw ka nang pauwiin. Pero right mo pa rin yan. Kung tapos na yung kontrata mo at hindi ka na comfortable mag-work sa kanila at ayaw mo na, karapatan mo yan. Paglaban mo, makakauwi ka rin naman after ng contract. Yun. Pero make sure na bibigyan ka ng tamang exit pagkaalis mo sa kanila. Kasi minsan, yung sama ng loob nila na aalisan mo sila, ginagawan nila ng problema, like bibigyan ka ng exit re-entry, tapos pag re-apply mo hindi ka na makapasok sa gitnang silangan, most especially Saudi Arabia kung binigyan ka ng exit re-entry. Ayan. So pag-uusapan naman yan natin sa mga susunod nating mga video. Ayan. So ngayon, yun yung pinaka-tip ko. Kung feeling nyo pinag-iinitan kayo, ganun lang yung gawin nyo. Stay humble. Kasi nga nandito tayo para magtrabaho, kailangan natin ng pera nila. Mag-focus lang tayo sa gawain. At kung hindi naman sila nananakit, binibigay naman yung tamang pagkain mo, sahod on the spot naman. At may time din naka-rest ka. Gaya natin, hayahay hanggang mamayang alas 2 or whatsoever kung anong time sila magigising. And kaya mo pa namang pagtiisan, magtiis na muna tayo dahil nga syempre pumunta tayo dito para magtrabaho, maghanap ng pera para sa ating mga pamilya, makapag-ipon para sa sarili natin. So yan, tiis-tiis na lang muna. Okay? Gawin mo lang na maayos yung trabaho mo, maging makatao lang tayo. Stay humble, wag mong ipakita na nasasapawan mo si among babae. Yan. Para hindi ka pag-initan. At kung pinag-iinitan ka man, ignore mo na lang. Lagi mo na lang iisipin na yung unang araw na dating mo sa kanila, kailangan mo pa rin magpa-impress. Kailangan parang araw-araw na hinuhuli mo yung loob niya, yung kiliti niya. Parang araw-araw gusto mong huliin yung kiliti niya. Ganun na lang yung pinaka-best na pwede nating gawin. Kasi dito, sa gitnang silangan, hindi po agad-agad yung kapag gusto nating umuwi ay makakauwi po tayo. Medyo mahaba-haba po yung proseso. Ayan. So, yan ang ating mega topic, mega experience na mai-share natin sa inyo ngayon at hopefully may napulot kayong idea. And kung nagustuhan nyo naman ng ating video, please don't forget to like, share, syempre subscribe mga ka-friendship, and lagi kong sinasabi kung ano man po yung nasimulan natin maganda, ipagpatuloy lamang po natin, and lagi po kayo mag-iingat. Kung karapatan nyo, ipaglaban ninyo. Pero wag naman po kayo makikipag-away yan. So this is Jonah saying bye. Ciao lang.